Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Yan. Sige. Yes, ang gospel reflection natin today is the work of the Holy Spirit. And this is taken from John 16, verses 5 to 11. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "Now I am going to the one who sent me, and not one of you asks me, 'Where are you going?' But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you the truth. It is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin, because they do not believe in me. Righteousness, because I am going to the Father, and you will no longer see me. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned." The Gospel of the Lord. The Lord Jesus Christ. Okay. So, ang napili ko dito is yung where are you going? Where are you going? Yeah. Yeah. Where are you going? Parang lumalabas, parang ako yung tinatanong dito eh. Where are you going? Pag ako sasagot nito, syempre gusto ko kung saan pupunta si God, si Jesus. Di ba? Kaya kung yung time noon, hindi pa nila alam yun. Ngayon, alam natin at tinanong ni God, "Oh Lord, I want to go with you." Yan. So, kaya talagang eksakto talaga na magandang sinabi ni Jesus ito sa atin in advance. No? Para hindi na tayo magdalawang isip. Kaya nga sinabi dito, no? Hindi daw tinatanong ng disciples. Kasi parang frustrated na sila. Alam na nga nilang iiyak, tatanong pa ba namin? Parang wala na silang maisip. Parang lagi, parang sobrang depressed na hindi nila na sila nag-iisip magtanong kay God na kahit ano. So dahil ganon, nagsabi pa rin siya, 'di ba? So mamaya, sasabihin ko kung ano yung parang mas message sa atin. Yeah. So yun yung kung ba't napili ko kasi yung question na where are you going? Parang yung where are you going? Parang gusto mo rin sanang tanungin yun, ano? Pero sa ngayon, alam mo na you want to go where Jesus will Yeah. go. Eh, siyempre, yun yung gusto mo ngayong malaman. Sa ngayon, parang, ano ba yung, Yeah, parang, parang, oh, no surprises. Tama ba? yeah, hindi sa gusto kong malaman. Ah, Gusto kong puntahan. okay. Oo, kasi alam ko na, hindi ko natatanong where am I? Tanungin. I want to go there. Yeah. So I Okay. pray that I'll be there. Ang napili ko, yung I am going. I am going.
Yung kasing I am going. Pagka nagpaalam ka, yan ang sinasabi, I am going. Pero normally naman, kung mga simpleng lakad lang sa dyan, hindi ka nagpapaalam doon sa mga kaibigan mo, di ba? Mga mahal mo sa buhay. Ito siguro, yung paalam niya, alam niya na something na mahabang panahon or minsan walang mahabang panahon. Lifetime yun yung pagpaalam niya. Makikita na lang tayo in the other life. Yan. Anyway, siyempre, nung nagpaalam siya, ano ang mararamdaman sa mga pagpapaalam? Laging lungkot. Hindi naman yan yung parang nagpaalam masaya, no? Laging lungkot. Kahit na yung pupuntahan niya ay magandang lugar, magandang buhay niya ron, and yet, malungkot pa rin. It is always parang merong pagbabago, merong change. Ano ang change? Ngayon, hindi na nila, pagkatapos noon, pag alis ng ating Panginoon, hindi na nila kasama si Jesus. Siyempre, pagka nagpaalam naman si Jesus, alam din niya na merong kalungkutan na nandun sa puso ng mga disciples niya. Kasi, kaya naman, alam niya na ganun, binigyan niya ng parang comfort, assurance. Ang sabi lang niya, hindi ba mas mabuti na ako ay aalis kasi ang ipapadala ay ang Espiritu Santo, which is anywhere, anytime, parang accessible sa inyo. Katapos sabi niya, pagka pinadala ko Espiritu Santo, ay haharapin niya yung kasalanan, yung kayabangan, at yung paghuhusga ng mga tao. So, tapos bandang huli sinabi rin niya, di ba na, I have already won. Parang na-condemn ko na yung mundo. Yun. Yan, okay. So, okay. Okay na? Ano yung sabi ko? Sige. Tapos na ba? Mahaba ba, mahaba? Hindi. Nakala ko the end na eh. Okay, sige. Tapos na nga, tapos na. Okay. I am going. Malungkot talaga yon. Kasi pag sinabing paalam, no, parang bye. Di ba parang walang bye na masaya ka di ba? So, yung paalam, dito kasama with hope. Yan, with hope. At saka sabi mo nga, di ba, it is a sad emotion. Dahil alam ng Panginoon, kasi ang Diyos ang naglikha sa atin, so alam niya yung sad emotion natin, we are given comfort. And this comfort is only given by sending the Holy Spirit in His place. Yan. So yan yung nakuha ko sa iyo kasi nabanggit dito yung Holy Spirit. Iduduktong ko na doon sa message. Nung sinabi nga na sending the Holy Spirit in His place, kasi sinabi dito na pag hindi daw siya aalis, hindi makakapasok yung Holy Spirit sa atin. Kailangan natin ang Holy Spirit para magising tayo sa katotohanan. Kasi tao lang tayo no? Pag hindi tayo binigyan ni God ng Holy Spirit, hindi tayo, yung pag-iisip natin magkamundo. Gusto natin sumama kay God sa langit. So, kailangan maiba. Maging ang will ni Lord ang gagawin natin. And we can only do the will of the Lord kung tatanggapin natin yung sasabihin sa atin ng Holy Spirit. Kasi yun yung nag-guide sa atin. Kaya nga kailangan umalis si Jesus para yung Holy Spirit, yun naman yung papalit sa atin, yun yung papasok sa atin. Kasi si Jesus, body siya, di ba? Man. So, mawawala siya, para pinakita lang sa atin kung paano tayo mabubuhay with the body, and then, pag wala na, eto na si Holy Spirit. Ang galing talaga, kasi lahat ng mangyayari sa atin, pinapakita ni God sa atin. At ang kagandahan, nakikita natin yung sa Bible, nakasulat na. So tayo na lang kailangang magtiwala at mag-surrender. Kung ano man yung will ni Lord sa atin, matupad natin. And we can only do that through the Holy Spirit. Yeah. Yun. Kaya sabi dito, yung paalam, tulad nga na sinabi ni Brother Jude, na yung paalam na emotional na nakakalungkot, gives us hope because of the Holy Spirit na nakapalit ni Jesus. Kaya dapat yung apostles ng time na yun, dapat
magsaya sila. Yan. Kaso hindi pa nila alam, tayo alam na natin, so dapat masaya tayo. Yan. Amen. Yung Holy Spirit ang iniwan niya. So that means yung Holy Spirit will help us doon sa mga pagbabago, sa mga paalaman. Change from one kind of life to another. Example, halimbawa, noon, nung bata pa tayo, di ba? Nangyayari yung mga changes na yan eh. Nasanay na tayo, mga kalaro natin. O kami na, kalaro namin, andyan, mga kaibigan namin, pati yung aming mga magulang. Pagka may time na lilipat kami ng bahay, ayun, paalaman yun. Pagkakaroon ng paalaman. Meron naman sa mga buhay natin, there are times na tayo ay nag-aaral from elementary, pagkatapos ng graduation, paalaman yun, di ba? Paghihiwalay na naman. Pagkatapos, meron din ng mga pagpapaalam na yung halimbawa, ikaw ay medyo naging adult na, gusto mo nang mag-asawa. This one is a major change in your life. Ibig sabihin, iiwan mo na yung magulang mo and then sasama ka ron sa mapapangasawa mo. Di ba? So, yan ay medyo mahirap dahil pagpasok mo doon sa bagong buhay na yon, you are embracing a vocation, call from God, and there is a mission, may responsibility na. Yun. Yung ibang medyo mahirap na papapaalam, yung parang ay time na para kunin siya ni God. Yan. Singit ako dyan, ha? Gusto kong makita natin dito, di ba si Jesus, ang pagpapaalam niya, ang gusto niya sanang maging reaction ng mga disciples dito kung talagang naintindihan, magiging hopeful sila, malungkot kasi mamimiss, pero hindi sila yung madedepress because iniwan sila. Ganon din sana tayo, no? Tayong mga sa pamilya, sa kaibigan, pag nagpaalam sa atin o namatay, no? Kinuha na ni God, ang isipin natin, magkikita tayo sa langit. So lahat, sana ngayon pa lang nabuhay pa tayo, iyon na yung ating gagawin, na yung going through the difficult times na gagawin natin to para pumunta tayo sa langit, no? So through the Holy Spirit, kasi nga binigay sa atin. So, hindi tayo malulungkot. Diba? Dapat namimiss lang, pero may hope that we will see each other again. Wala, at masaya na forever and ever na yun. The ultimate goal, yung pagpapaalam na yun, ay darating ang time that we will reunite kasama na ang ating Panginoong Jesus. Yan. Ito yung ating kapamilya, di ba? Iba kasama na. That is why dapat ma-realize natin yung mga pagbabago sa buhay natin. Everything is for the good of our yung goal natin na darating ang time, yung huling pagpapaalam natin, it will be going to our Lord. Reuniting with our Lord Jesus. Ayun. So ano ang kailangan natin gawin so that in every change in our life, sa stages ng buhay natin, laging maganda yung ating kahihinatnan. Sabi nga, every time there is a change in your life, God is preparing you to a life that will help you towards yung muling pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Halimbawa, tumugon ka sa tawag ng Diyos na mag-aasawa. So, do your best so that being in the stage of a married life and family, yan ang gagamitin mo so that you will be able to do what God wants you to do. Gawin mo lahat na magagawa mo so that you will be able to fulfill, panindigan mo lahat ng pangako na binanggit mo nung kayo ay ikinasal. Di ba? Pangako mo, I will be faithful to my wife, siya lang po. And I will always look sa kabutihan niya at ng aming pamilya. And I will be open to life.
yan po ay mahirap gawin. That's why ang ating Panginoon has sent the Holy Spirit to always remind us kung ano yung kanyang inutos noon. Ang dami niyang inutos sa atin. So, para sa atin, yung Holy Spirit, siya ang advocate, and the Holy Spirit will help us in our journey. Ayun. Always engage yung Holy Spirit kasi siya ang parang nagre-represent na sa ating Panginoong Jesus. Parang siya ay kasama natin ang Panginoong Jesus because everything that Jesus teaches us to do, ay papaalala niya. Meron tayong free will but pray to God that Lord, pour out your graces and send forth your Holy Spirit to dwell in my heart. Amen. Hallelujah. So, see you again tomorrow in our coffee time with God.